Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Kamusta ang inyong Pasko? Busog na busog ba? Sagana, no? Talagang yan naman talaga ang dulot ng paalala sa atin ng diwa ng Kapaskuhan. Yun nga lang, wag lang sanang isang araw. No? Kaya nga, hindi lang tayo pwedeng ngayon lang. Para bang nagpapahinga lang tayo, tapos balik tayo sa mga hindi magagandang ugali. Pag panahon ng Kapaskuhan, sinasabi nga, usong-uso yung giving, sharing, pero hindi pwedeng pang isang araw lang. So ngayon, nagpapatuloy tayo sa tinatawag nating Octave of Christmas. Ikalawang araw pa lang kung tutuusin. Matapos tayong magdiwang, magsaya, magparty, magkainan, no, magbigay ng regalo. Pero ngayon ay sa ikalawang araw at sa pagpapatuloy natin ng pagnonobena sa Mahal na Birhen ng Solidad, ang narinig nating kwento, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang kapisahan ni San Esteban. Isang araw makalipas ang pagsilang ni Kristo, ang paggunita ng kanyang kapanganakan, kasunod agad ay ang pagbubuwis ng buhay ni San Esteban. Kung tutuusin, hindi naman niya talaga ibinuwis, kundi siya ay napagtripan, siya ay pinatay dahil sa kanyang paniniwala kay Kristo na siya ang Mesiyas. Para bang, ba't ganun? Biglang kakasilang lang, biglang mayroong patayan. Pero ang pinapaalala sa atin, hindi lang yung kamatayan niya, kundi ang kanya ring pagsilang sa kalangitan. Dahil ang isang tao na namamatay sa pananampalataya, ang isang taong namatay dahil kay Kristo, isinisilang sa langit. Kaya nagbubunyi ang langit. Siyempre medyo mahirap lang unawain yung proseso, lalo na, di ba, kung titingnan natin paano ba siya pinatay, pinagbabato. Di ko alam kung ilang beses siyang binato bago sa tuluyang nalagutan ng hininga, at sa kanya rin paghihirap, patuloy pa rin niyang ipinakita, ipinamalas ang pananalig niya kay Kristo. Kaya pinarinig pa rin niya, nasabing, nakita ko ang anak ng tao, si Kristo nakaluklok sa kanan ng Ama. Kaya lalong nagpantig yung tenga ng mga saserdote, yung mga nandito, kung kaya talagang pinanggigilan nila at hindi tinigilan hanggat hindi nalalagutan ng hininga si Esteban. Na magandang paalala din sa atin na hindi ko alam kung matapos o kahapon
pumila kayo para halikan yung sanggol na si Jesus. Pero alam niyo ba kung anong kaakibat? Kasi 'di ba ang panyaya sa atin, pumunta tayo sa Belen, tunghayan natin ang sanggol na isinilang sa Belen at ibigay natin ang pagsamba. Pag sinabing sinasamba natin at talagang nararapat lamang na sambahin ang Diyos, ibig sabihin, isinusurrender din natin ang ating mga sarili. So baka naman humalik lang tayo para magpa-picture, para may maipost lang. Yun na nga lang, pag nagpo-post ka, kapag binabash yung post mo, agad-agad ka rin namang nagagalit, agad-agad ka rin naman nagre-react. Yun pa lang yun. Paano na kung mangyari yung sinabi ni Kristo sa ating ebanghelyo na pagkakanulo, papatayin, mismong kapatid, mismong kapamilya, sisiraan ka, baka doon pa lang, bumitaw na tayo na, walang Jesus, walang baby Jesus. Talagang laban kung laban. Naiintindihan ba? Hanggang saan ba? Kasi si San Esteban, hanggang kamatayan. Mahirap yun. Pero hindi siya lumaban, hindi siya nakipagpalitan, nakipagdebate, hindi siya nakipagtalo. Tinanggap niya yung hatol, kasi hindi siya natakot dahil sabi nga, ang mananatiling tapat, sabi ni Kristo, hanggang wakas, yun yung maliligtas. Kaya nga sa ating pananampalataya, di ba, hindi natin kinatatakutan dapat ang kamatayan. Lalo na kung ang kamatayan natin ay dahil sa ating pananampalataya. So hanggang saan, sa tingin ninyo, ang kaya mo na sumunod o sundan si Kristo? Sabi nga natin, ang mahal na birhen, yung kinakantang awit ng solidad, di ba? Mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Tinanggap na mahal na birhen sa kanyang sinapupunan at sinundan hanggang kamatayan. Kaya ang mahal na birhen naroon sa langit. Kapiling ang kanyang anak na si Jesus. At talaga nagtutulong-tulong. Ang ating Panginoong Hesukristo, ibinigay si San Esteban, ganun din ang mahal na ina para tulungan tayo dahil mahirap naman talaga. At sa hirap, kailangan natin ng kumbaga rest back. Kailangan natin ng susuporta, lalo na kung yung bang pakiramdam mo, gusto mo nang gumanti. Gusto mo nang pumatol. Pero ang sabi ng mahal na birhen, tiko man bibig. Kaya nga mahal na birhen, di ba, nananahimik lang. Pag nilayan mo muna, bago mo sabihin, bago ka magbitaw ng salita, bago ka mag-click dyan, pag nilayan mo muna ng mabuti, baka nakalimutan mo na naman kung ano ang mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. Na siyang ipinatunayan din ni San Esteban. Nung siya ay binabato na, pinagdasal pa niya ang mga umuusig sa kanya. At ipinagkatiwala, sabi nga, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. So yung mga panahon na hinihiling sa atin, ipagpasa Diyos muna. Dahil hindi naman natin ito, hindi lang natin laban ito. At ang labang ito, ang Diyos din ang magtatanggol sa atin. Tandaan niyo po, ang paghihirap dito sa mundo, walang-wala yan sa ating tatamuhing gantimpala doon sa langit. Unless, gusto niyo ba mapunta sa langit? Pero sasabihin niyo na naman, wag muna ngayon. Laging wag muna. Pero gusto mong pumunta sa langit, pero parang minsan laging sa kondisyon natin . Pero yung kondisyon naman, minsan kahit sobrang tanda na, wag muna Lord, wag muna Lord. Pero maging handa tayo, lalong-lalo na sa mga panahon talagang biglang papasok yan ang panunukso, biglang papasok yung mga
magpapasusubok sa ating pananampalataya. Kaya nawa, pag dumating ang araw na yan, sa ngayon, sige, oras ng pagsasaya, pero lalaki yan, maglalakbay yan, magtuturo yan, ganun din sa atin. No? At sa mga panahon na talagang susubukin tayo, balikan lang natin lagi yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo. At nawa, mula sa pagsilang hanggang kamatayan, manatili tayo kay Kristo. Amen.